Nagsimula ang pelikula sa isang grupo ng mga estudyanteng aktivista ang nagrarally sa harap ng eskwelahan na pinamumunuan ng magkasintahan na sina Alejandro at Angelica, kung saan nagrarally sila para sa health insurance ng mga janitor sa kanilang eskwelahan. Habang pinapanood naman sila mula sa bintana ng isang freshman student na nagngangalang Justin, at dahil sa mabuting hadhikain ng grupo ay labis na humanga ang dalaga dahil sa ipinaglalaban ng mga ito. At nang pumasok na sila Justin at kaibigan nitong si Casey sa kanilang classroom ay tinatalakay nila ang tungkol sa mga kaugalian ng mga tribo gaya ng pagtutuli sa mga babae. Kaya naman sinabi ni Justin sa kanilang guro na isang abogado sa UN ang kanyang ama, kaya't susubukan niya itong kausapin na baka may magawa ang ama niya para matigil ang ganitong tradisyon sa mga bansa tulad ng ibang bahagi sa Africa. Ngunit sumagot ang guro ni Justin na ang usaping ito ay laganap sa buong mundo at kailangang magtulong-tulong ang lahat ng abogado sa UN para maipasa ang batas na makapagbabawal rito. At pagkatapos ng klase ay lumapit ang classmate ni Justin na si Jonah, kung saan inalok siya nito na sumali sa grupo nila Alejandro na kung tawagin ay ACT. At pagkatapos ay inaya din ni Jonah si Justin na dumalo sa meeting nila dahil sa pagkakapanalo nila sa ipinaglalaban nila na health insurance para sa mga janitor. Ngunit umipal naman si Casey at sinabihan niya ang kaibigan na huwag siyang sumali sa grupo nila Alejandro. Kalaunan ay nakipagkita si Justin sa tatay niyang abogado at nagtanong ito kung may magagawa ba ang tatay niya tungkol sa maling tradisyon ng pagtutuli sa mga babae, ngunit sumagot ito na mahabang proseso pa ang kakailanganin upang mapigilan ang ganitong gawain. At giit pa nito na hindi daw pwedeng manghimasok ang UN sa ibang bansa at sabihing mali ang tradisyon na kanilang kinamulatan. Nung gabi ding yun ay pumunta si Justin sa meeting ng grupo nila Alejandro kung saan sinabi nito na pupunta ang grupo sa bansang Peru upang protektahan ang isang tribo. Sa kadahilan ng mayroon daw malaking kumpanya na nagpaplanong magtayo ng minahan ng gasolina sa lugar. At bukod pa ron ang pagbabalak ng kumpanya na ubusin ang lahi ng naninirahan sa lugar kasama ang kagubatan. Pero hindi binanggit ni Alejandro sa kanyang mga kagrupo na ang tribong kanilang ililigtas ay kabilang sa mga tribo na kumakain ng kapwa-tao o mga cannibals. At habang nasa kalagitnaan ng pagsasalita ni Alejandro sa kanyang mga kagrupo, ay bigla namang nagtanong si Justin kung ano ang plano ni Alejandro para mapigilan ang kumpanya. Dahilan upang nabwisit si Alejandro dahil sa pagsabat ni Justin kaya't pinalabas niya ito sa kanilang meeting. Sinubukan namang magpaliwanag ni Jonah sa dalaga dahil sa inasal ni Alejandro, ngunit nagpatuloy pa rin itong umalis sa lugar. Pagkagabihan ay hindi makatulog ang dalaga dahil sa pagkakaroon ng interest sa pinaglalaban ng grupo nila Alejandro. Kinabukasan ay pinuntahan niya ito para humingi ng paumanhin at binigyan siya ulit ng pagkakataon ni Alejandro na sumali sa grupo kung saan pinaliwanag nito kay Justin ang plano niya kung paano pipigilan ang malaking kumpanya. At sinabing kailangan niyang makabuo ng grupo na gagawa ng ingay sa social media para marinig ng buong mundo ang kanilang pinaglalaban. Kinagabihan ay pinag-usapan nila ang tungkol sa plano at doon ay napag-alaman nila na ang pangalan ng malaking kumpanya ay Kupal Company. At mapag-aalaman na ang kumpanyang ito ay umuupa ng mga datihang sundalo at kargado ang mga ito ng armas upang protektahan ang mga empleyado ng kumpanya, kung saan sila rin ang naatasang uubos sa tribo. At sinabi ni Alejandro na pagdating nila sa Peru ay wala silang ibang gagamitin maliban sa cellphone na dala nila. Dahil meron siyang access sa 15 website at may mga hacker din daw siya na kayang mag-send ng video sa mga network gamit ang satellite. Sa madaling salita ay plano nilang pasukin ang kuta ng kumpanya at pagkatapos ay kukuhanan nila ng video ang masamang ginagawa ng kumpanya. At nang matapos ang meeting, ay lumapit si Angelica kay Justin at nagtanong kung sumali ba ito dahil sa ipinaglalaban ng grupo o sumali lang siya dahil nagagwapuhan siya kay Alejandro. Kalaunan ay makikitang hindi sang-ayon si Casey, pati na rin ang kanyang ama na pumunta si Justin sa Peru. Kaya't sinubukan nila itong pigilan ngunit hindi siya nakinig sa mga ito. Pagdating nila sa Peru ay dumiretso ulit sila sa isang eroplano na pagmamay-ari ng kaibigan ni Alejandro na si Carlos, kung saan siya ang nag-i-sponsor sa grupo upang protektahan ang tribo at isa itong drug dealer. Ngunit hindi na ito binanggit ni Alejandro sa buong grupo upang maiwasan ang paghihinala ng mga ito. At bago puntahan ang lugar, ay huminto muna sila sa isang mamahaling restaurant para pag-usapan ulit ang plano. At pinaalahanan ni Alejandro ang grupo na kailangan nilang i-full charge ang kanilang mga cellphone dahil wala silang ibang sandata maliban sa bagay na iyon. Kaya't nagmungkahi si Samantha na magdala na lang sila ng baril. Ngunit di naman sumang-ayon rito si Alejandro dahil mas malalagay daw sa panganib ang kanilang buhay pag nagdala sila ng armas.
Dahil sa kinakabahan ng grupo, ay sinabi ni Alejandro na pwede pa silang mag-back out at hindi sila pinipilit o inuobliga na sumama. Ngunit desidido na ang grupo kaya't nagpatuloy na sila sa biyahe at mayat-maya ay sumakay na sila sa bangka papunta sa Amazon Rainforest. At nang makarating na sila sa lugar, ay nagpalit na kaagad sila ng kasuotan, kaparehas ng suot ng mga construction engineer ng Kupal Company at dahan-dahang pumunta sa construction site. At pagdating nila ay nagsuot sila ng maskara at ipinadlock ang katawan nila sa mga puno upang hindi sila magawang paalisin ng mga bantay. Subalit humingi ng tulong si Justin kay Angelica dahil ayaw magsara ng kanyang padlock at nang natapos na nila ang binabalak ay pinasabog na nila ang bomba at pagkatapos ay sinimulan na nila ang livestream habang nagvi-video. At sumisigaw ang mga ito na itigil na ng kumpanya ang pagsira nila sa kagubatan at kalaunan ay naglapitan na ang mga armadong bantay ng kumpanya kaya't sinubukan silang patuwarin paluhurin ng mga ito ngunit hindi nila magawang alisin ang mga kadena sa katawan ng mga ito. Ngunit nang mapansin ng mga bantay na hindi nakapadlock ang kadena kay Justin ay pinaluhod siya ng mga ito dahilan upang nagtanong ang grupo kay Alejandro kung ano ang gagawin nila. Subalit sinabi ni Alejandro na ipagpatuloy lang nila ang pagkuha ng video. At pagkatapos ay binantaan niya ang mga armado na isang abogado sa UN ang tatay ni Justin dahilan upang kumalat ang video sa buong website. Ngunit tila hindi naniniwala si Malupiton kaya't itinutok niya ang baril sa ulo ni Justin ngunit ilang saglit lang ay bigla itong nakatanggap ng tawag at inutusan sila na huwag sasaktan ang grupo nila Alejandro. Dahil pinapanood sila sa buong mundo at nang itinigil ni Malupiton ang panghaharas sa kanila ay nakahinga ng maluwag ang grupo at pagkatapos ay dumiretso na sila sa isang paliparan at sinuhulan naman ni Carlos ang mga sundalong maghahatid sa kanyang grupo upang hindi sila dalhin sa presinto. At nang makasakay na ang lahat ay napag-alaman ng grupo na matagumpay nilang napatigil ang binabalak ng Kupal Company dahilan upang nag-celebrate ang grupo sa loob ng eroplano. Ngunit mapapansin na hindi masyadong nagsaya si Justin sa traumang natanggap niya sa gubat. Kaya't nilapitan siya ni Alejandro at humingi ng paumanhin sa dalaga. Subalit ilang saglit lang habang patuloy na nagdiriwang ang grupo ay biglang sumabog ang makina ng eroplano dahilan upang bumulusok sila paibaba. At bago bumagsak ang mga ito ay nahulog ang dalawa pa nilang kasama. Habang ang dalawang piloto naman ay napunta sa malaking puno at agarang namatay kasama na rin si Carlos. At nang sila ay papalabas ay biglang namang tumayo si Melvin upang hanapin ang iba pa nilang kasamahan na nahulog. Ngunit sadyang lutang pa ang pag-iisip nito dahil hindi niya napansin ang hélice ng eroplano kaya tumama ito sa ulo ng loko na agaran niyang ikinamatay. Dahil sa nakita ay sumigaw si Alejandro sa kanyang mga kagrupo na hanapin ang GPS dahil hindi sila makakalabas ng gubat kung wala ito. Ngunit biglang napansin ni Angelica na may gumagalaw sa damuhan kaya't agaran itong lumapit upang humingi ng tulong subalit bigla siyang pinanas sa leeg na agaran niyang ikinamatay hanggang sa isa-isa na rin silang tinira ng mga sumpit na may pampatulog at mayat-maya pa ay naglapitan na ang mga tribo. At idinala ang grupo papunta sa kanilang baryo kung saan 7 na lang ang nabuhay sa kanila. Kalaunan habang tuwang-tuwa ang mga taga-tribo dahil may ulam na naman sila ay lumabas ang leader ng tribo na si Tekla kung saan inutusan niya ang kanyang nasasakupan na ikulong ang malalakas pa nilang bihag. At habang takot na pinagmamasdan nila Justin ang mga nakasabit na bangkay ng tao sa paligid ng nayon, ay nakita nila si Jonah na hiniwalay sa kanila dahil lubos na itong nanghihina at pinainom ng kung anong bagay kung saan nagpasalamat pa ito sa pag-aakalang tinutulungan siya ng mga ito. At nang sisimulan na ang ritual ay biglang pinahiga sa isang bato si Jonah kung saan dito na siyang sinimulang katayin na parang baboy habang napapanood siya ng buong grupo kaya't hindi nila maiwasang mandiri at naiyak sa sobrang takot dahil alam nila na sasapitin din nila kalaunan ng nangyari kay Jonah. Kalaunan ng matapos na ng mga ito na gawing lechon belly, si Jonah ay sabay-sabay na ang mga ito na kumain habang ang mga batang taga-tribo ay takam na sa kanilang nabihag na tao. Kinagabihan ay umamin si Alejandro na ginamit lang sila ni Carlos upang mapigilan ang kumpanya. Dahil mapag-aalaman na binayaran lang pala si Carlos ng Kumag Company para palayasin ang kanilang kalaban na Kupal Company na kakumpetensya nila sa pagmimina sa lugar at sinabing wala talagang pakialam si Carlos kahit na maubos ang tribo at marahil bukas o makalawa ay dadating ang Kumag Company na may dalang mga bulldozer upang ipagpapatuloy ang proyekto. Sinubukan daw siyang suhulan ni Carlos ng pera ngunit hindi daw niya ito tinanggap dahil ang habol lang daw niya ay makilala sa buong mundo at ang pangalan ng grupo at binanggit rin niya ang posibilidad na marahil sinabotahe ang eroplano na sinasakyan nila para patayin si Carlos. Dahil sa narinig ng grupo ay nagalit ang mga ito kay Alejandro dahil dinala sila nito sa kapahamakan.
Kinabukasan ay pumasok sa loob ng kulungan ang headhunter na si Makagago at idinala ang mga babaeng bihag upang tingnan kung meron pa bang virgin sa kanila. At nang suriin ni Tekla ang kanilang mga bibingka, ay napag-alaman na si Justin lang ang nag-iisang virgin sa kanila dahil sa nakitang dugo na itinusok kay Justin. Dahil roon ay nagdiwang ang buong tribo nang malaman nila na meron pa palang virgin sa panahon ngayon. At pagkatapos ay agaran na siyang pinatulog ng mga ito at ipinasok sa isang kubo. Habang nasa kulungan ng mga ito ay sinubukan ni Samantha na tumakas sa kulungan at nagawa niya na makalabas ay nangako siya sa mga ito na hihingi siya ng tulong at agarang nagtago sa bangka. Habang si Alejandro naman ay nanonood lang sa mga ito at tila walang pakialam sa nangyayari sa kadahilan ng naghihintay ito na dumating ang bulldozer mula sa Kumag Company, lumipas ang ilang oras, ay muli nang ibinalik si Justin sa kulungan kaya tinanong nila ito kung ano ang ginawa sa kanya. Ngunit hindi naman masagot ito ng dalaga dahil nawalan ito ng malay. At ilang saglit lang ay napansin ni Alejandro na tila abala ang lahat at may niluluto na namang karne ang mga taga-tribo hanggang sa may mga batang taga-tribo ang lumapit sa kanila upang bigyan sila ng pagkain. At dahil sa gutom ay agaran nila itong kinain. Subalit napansin ni Amy ang isang tattoo ni Samantha habang wala silang kaalam-alam na niluluto na ang kanilang kasamahan para gawing tanghalian. At nang mapagtanto ni Amy na ito ay si Samantha, ay agad niyang binasag ang mangkok upang gamitin kasangkapan sa kanyang pagpapakatiwakal. Dahil sa nangyari ay sinabi ni Daniel na kailangan na nilang makatakas sa lugar na iyon bago pa man silang gawing bulalo ng buong tribo. Hanggang sa nakaisip ang paraan ng mga ito kung saan alam nila na kapag nalaman ng tribo na patay na si Amy, ay lulutuin nila ito upang kainin. Kaya naman nilagyan nila ng isang uri na ipinagbabawal na damo ang lalamunan ni Amy habang sila ay nandidiri. At nang matapos na ang mga ito sa kanilang ginagawa, ay nakita nila si Alejandro na naglululu dahil ayon sa kanya ay nawawala ang kanyang takot at stress pag nailabas na niya ang kanyang katas. Dahil sa ginawang kabalugaan ni Alejandro ay nagalit sa kanya si Daniel at sinakal. Kalaunan habang masayang kumakain ang buong tribo ay nakaramdam ang mga ito ng antok hanggang sa nakatulog na nga ang mga baluga at nang makita ito nila Justine ay natuwa ang mga ito dahil gumana ang kanilang plano at agarang tumakas. At nang nakalabas na ang dalawa sa kulungan ay biglang nasiraan ng bait si Alejandro dahil sa kakalulo nito sa kadahilanang sinaksak niya si Lars. Upang hindi ito makatakas, gustuhin man nila Justin na tulungan si Lars ngunit wala na silang oras kaya't nagmadali na ang mga ito na tumakas sa lugar. At nang pagising ni Lars ay nakita niya ang dalawang baluga na nakatingin sa kanya at nalaman nito na bangag pa ang mga ito dahil sa pagkakatikim nila na ipinagbabawal na gamot na inilagay nila sa katawan ni Amy. Dahil roon ay sinubukang aliwin ni Lars ang dalawa gamit ang kanyang kamay at habang sila ay nagtatawanan ay sinubukan ng mga ito na mukbangin ang kamay nito dahilan upang ito ay tumakbo dahil sa takot. Ngunit habang siya ay nagtutumakbo papalayo ay nakita siya ng iba pang mga taga-tribo na bangag hanggang sa siya ay minukbang ng buhay ng mga ito at pinagfestahan ang kanyang katawan. Lumipat ang eksena kina Justin at Daniel kung saan nagawa nilang makalayo sa lugar at nakita ang pinagbagsakan ng eroplano. Kaya't agaran na nila itong pinuntahan ngunit nang tumalon si Justin sa ilog ay nahulog ito at muntik ng matangay at sa kabutihang palad ay nagawa siyang iligtas ni Daniel at nang makarating na sila sa eroplano ay agad nilang hinanap ang GPS hanggang sa nakita na nila ito. Ngunit sa kasamaang palad ay napag-alaman nila na wala na palang baterya ang GPS hanggang sa narinig nila na biglang tumunog ang cellphone ni Carlos kaya't agaran nila itong hinanap. At habang inaabot ni Daniel ang cellphone ay biglang nagdatingan ng mga tribo at pagkatapos ay tinira ulit sila ng pampatulog at nang magkamalay na si Daniel ay nakita niya ang kanyang sarili na nakatali sa kahoy at agarang pinahirapan sa pamamagitan ng pagmukbang sa kanya ng mga langgam. Habang pinapahiran naman si Justin ng isang gluta sa kanyang katawan upang paghandaan ang pagtulskin ito at nang sisimula na sana ni Tekla ang pagtuli sa dalaga ay bigla namang dumating si Awot, dala ang ulo ng isang engineer mula sa Kumag Company kung saan ipinaalam nito sa leader na narito na ang mga Kumag Company. Dahilan upang tinigil muna nila ang ritual at pagkatapos ay inutusan ni Tekla ang tribo na maghanda sa digmaan upang protektahan ang kanilang tribo kaya't agarang nagtipon ang mga lalaking taga-tribo upang sumugod. Habang ang matatanda naman at kababaihan ay inilikas na papalayo at habang abala sa bakbakan ang mga taga-tribo ay pinakawalan si Justin ng batang taga-tribo at nang siya ay makalabas ay agaran niyang pinuntahan si Daniel. Ngunit sa kasamaang palad ay naghihingalo na ito at namatay, humihingi ng tulong si Alejandro sa kanya ngunit hindi niya ito pinansin dahil sa kakupalang ginawa nito sa kanila.
At habang naghahanap ng mapagtatakasan si Justin, ay aksidente naman siyang napunta sa lugar kung saan nagaganap ang putukan. Subalit bigla siyang hinawakan ni Makagago upang humingi ng tulong, ngunit kalaunan ay binaril rin ito. At nang babarilin na rin sana si Justin dahil sa pag-aakalang kabilang siya sa tribo, ay buti na lang ay kinuha niya ang cellphone ni Daniel bago ito mamatay at ipinakita niya ito sa sundalo ng Kumag Company upang patunayan na siya ay isang Amerikana. Kung saan tinakot pa niya ito na nakuhanan niya ng video ang lahat na nagaganap na patayan sa gubat. At nang makita ito ni Malupiton na lumipat na rin sa Kumag Company, ay natandaan niya ang mukha ni Justin kaya't naniwala ito na totoo ang sinasabi ng dalaga at nakipagkasundo ito sa kanila na ililihim niya ang buong pangyayari basta itigil na nila ang putukan. Dahil roon ay pumayag ang grupo, kaya itinapon ni Justin ang cellphone at naisahan sila dahil hindi naman talaga niya nakuhanan ang buong nangyayari dahil low-bat na ang cellphone ni Daniel at agaran ng isinakay si Justin sa helicopter habang si Alejandro naman ay patuloy pa ring humihingi ng tulong sa kanila. At nang makabalik na ng buhay sa Amerika si Justin, ay nagtanong sa kanya ang UN pati na rin ng kanyang ama kung totoo ba na kumakain ng tao ang tribo na kanilang pinuntahan. Ngunit nagsinungaling si Justin at sinabing hindi sila mga cannibals dahil ng oras na bumagsak ang eroplano ay siya na lang ang natitirang buhay. At giit pa nito na habang siya ang nanghihina ay inalagaan siya ng mga ito kung saan mabait pangaraw at palakaibigan ang tribo sa kanya hanggang sa dumating ang mga kumpanyang magtatayo ng minahan sa lugar at pinatay sila na parang mga hayop. Kalaunan ay nakita niya sa bintana ang mga aktivista na ipinaglalaban na hanapin si Alejandro. Makalipas ang 2 araw ay may tumawag sa cellphone ni Justin kung saan nagpakilala ito bilang kapatid ni Alejandro sa kadahilan ng nakuhanan niya ng picture si Baluga mula sa satellite. At dyan nagtatapos ang pelikula. Nagustuhan niyo ba ang ating Tagalog movie recap? Kung ganun ay huwag niyo namang kalimutang mag-like, share and subscribe para sa susunod pa nating mga videos. Maraming salamat, take care always!